Bayat na Quiapo. Damon. Ngayong araw nga po pala ay nagkayayaan na naman kami na mag food trip sa tabing dagat at heto na nga't nagpapaapoy na si Insan. Medyo nahirapan nga po pala kami dito sa pagpapaapoy sapagkat nga po ay kaninang umaga ay umulan dito sa aming probinsya. Kaya nabasa nga po yung mga kahoy at dito'y nahirapan kami sa pagpapaapoy. At habang hinihintay nga namin yung namamana ay heto't pinaluguan ko muna yung mga alaga kong aso. May dala nga po pala kami ditong mga kalamansi, sibuyas at kunting sili para doon sa aming lulutuing sinabawang isda. At dito nga po ihuhugasan ko na rin yung ating dalang bigas para makapagsaing na rin po tayo at para pagkadating ni na Insan ay magluluto na lang tayo nung kanilang pinamanaang isda. Ibinigay ko na nga po kay Insan yung ating sasaingin para naman ay mailagay na doon sa apoy. At makalipas nga lang po ng ilang minuto ay dumating na rin po si na Insan galing sa pamamana at heto nga po pala yung lahat ng kanilang huli. Hindi nga po gaanong karamihan yung mga huli nila ngayon pero ayos na yan at pwede nang sabawan. Makakaubos na rin ho yan ng isang kalderong kanin mga idol. Ito nga pala yung mga huli ni na Insan ngayon. Karamihan sa mga nahuli nilang isda ay alibangbang. Yang kulay dilaw po ay tinatawag dito sa aming alibangbang at yung medyo puti mga idol ay tinatawag na tuwong at yung dalawa idol ay tinatawag na mabuyos. Akala nga namin nung dumating ang Kuya Tan ay napakarami yung kanyang mga nahuling isda sapagkat nga po ay napakabigat yung kanyang dala at nang ito nga po ay aming tingnan ay nilagyan pala niya ng bato ito para magmukhang marami yung kanyang mga nahuli. Ora ka leo. Kayo yung Sarap na yung palaging dalang dito. At kung umabot ka nga po idol sa part ng video na ito ay huwag mong kalimutang mag-like para naman lagi po kayong updated sa mga ina-upload ko at mag-comment na rin po kayo sa ibaba kung taga saang lugar kayo o taga saang probinsya para alam ko kung hanggang saan na umaabot yung mga ina-upload kong video. Iniwan ko na nga rin po dito yung mga gagamitin nating kalamansi, sibuyas at tsaka sili. Dahil nga po ay malapit na rin pong maluto yung kanin na ating sinasaing at ang isusunod na natin dito ay yung ating sinabawang isda. At makalipas lang po ng ilang minuto, heto na nga po luto na yung ating kanin. Nilatag na rin po ito sa dahon ng saging para naman ay magamit na natin yung kaldero sa pagluluto ng sinabawang isda. At nang mailatag na nga po yung lahat ng kanin ay heto't isinalang na rin po namin yung mga isda na nanilisa na. Dito nga po sinabawan lang namin yung mga isda para naman makapaghigop kami ng mainit-init na sabaw. Kunting minuto lang ang kailangan natin dito at maluluto rin ito agad. Dito ay naghanda na rin po ako ng ating masarap na sausawan, tuyo, kalamansi at naglagay na rin po ako dito ng kunting sibuyas. Pinigyan na rin namin yung mga kalamansi na ilalagay natin doon sa sinabawan at makalipas lang ng ilang minuto ay kumukulo na nga po yung ating nilulutong sinabawang isda. Nakaabang na rin po dito yung lahat sapagkat nga po ay ready na silang mag food trip. Medyo nagugutom na nga rin po kami sa mga oras na ito dahil ang oras natin dito ay magka 2:45 na. At heto na nga po kumukulo na yung sabaw at tinanong ko nga dito si Insan kung goods na ay sabi niya nga po all goods na. At heto tinikman na nga niya at talagang napakasarap na nga daw po yung sabaw at pwede nang i-food trip. Kaya heto mga idol at nagsipwesto na yung mga kasama ko dito at napapasayaw pa nga si Insan dahil magsisimula na nga po kami ditong mag-food trip. Kanya-kanya na nga po kami ditong hanap ng comfortable na pwesto para kami ay makakain ng mabuti. At sigurado nga ako dito mga idol na mapapagana naman yung kain natin dito dahil nandito tayo sa tabing dagat at marami tayong kakain. Hindi natin namamalayan ay ubos na pala yung kanin na nakakain dito sa dahon ng saging dahil sa sobra nating ganang kumain. At kung kayo nga po mga idol na nagpaplano na mag-bodil fight ay subukan nyo mag-bodil fight sa tabing dagat dahil sigurado ako na pag dito kayo nag-bodil fight ay mapaparami talaga ang inyong mga kain. At dito nga ay takam na rin sila sa mga alibangbang na ulam. At kung kayo nga po ay isa rin sa mga nagbo-bodil fight ay paki-comment na nga rin po sa ibaba kung minsan nyo na rin po itong masubukan kasama ang inyong mga tropa. Nilatag na nga rin po yung mga isda dito sa kanin para makapag-food trip na nga rin po kaming lahat. Talagang napakasarap din yung sabaw nitong isda na aming nahuli at talagang manamis-namis nga po ang sarap higupin. So tara, kain muna tayo mga idol. Pinawin ng sabaw. Dahil ito sa nandra, tapos bubuginan ka nung magkaitam-itam. Ready pa ka tol? Tamay tol, tamay. Tamay-tam. Malap.
At makalipas nga lang po ng konting minuto ay heto't sinaglit lang po namin yung kanin na nakahain dito sa Diba't saging. Sabi ko nga po talaga sa inyo ay talagang nakakaganang kumain kapag nasa tabing dagat. Kahit ano pang ulam ang ihain dyan, basta nasa tabing dagat ka mga idol, ay talagang mapaparami ang inyong kain. At pagkatapos nga po namin kumain dito ay heto't nagsilinis na rin po kami at medyo malaki pa rin talaga yung dagat dito sa mga oras na ito. At pagkatapos nga po namin mag food trip ay heto't nag food trip na rin yung mga kasama naming mga aso. Kaya hanggang dito na lang yung aking video at maraming salamat nga po pala sa pagsama hanggang sa dulo at shoutout na rin po sa lahat ng mga patuloy na nanonood sa aking mga video, lalong lalo na nga po yung mga taga malalayong lugar at mga taga probinsya. At lagi ko lang pong sinasabi sa inyo na lagi lang po natin piliing mabuti sa lahat ng oras.